Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So, Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via a revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi balik. Mainit ang usap-usapan ngayon sa Pilipinas ang sinasabing Romanov dahil sa paggamit sa terms na Operation Romanov na tinalakay sa impeachment trial ng Senate sa ating Vice President na si Sara Zimmerman Duterte. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga Romanov? Only in the Philippines TV po ito at samahan niyo kaming balikan ang hindi malimutang nangyari sa mga Romanov. Habang sinasabi ng kasabihan, kasabay ng malaking kapangyarihan ay ang malaking pananagutan. Sa kasamaang palad, ang malaking kapangyarihan ay hindi palaging napupunta sa mga taong nararapat na humawak nito. Minsan, napupunta ito sa mga kamay ng mga taong pinaka-hindi karapat-dapat na gamitin ito. Ngayon, balikan natin ang kwento kung paano bumagsak at tuluyang nagwakas ang dinastiyang namuno sa Russia sa loob ng mahigit 300 years. Nang tuluyang magwakas ang angkan ng isang dinastiya, may panibagong dinastiyang umusbong upang pumalit. Ang pagkamatay ni Fyodor Perses, ang huling pinuno ng dinastiyang Rurik noong 1598, ang nagbunsod ng magulong 15 taong yugto ng krisis sa politika. Ito ay panahon ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan na puno ng pakikialam ng mga dayuhan, mga pag-aalsa ng mga magsasaka at matitinding tunggalian sa kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang taong nagtangkang agawin ang trono. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa lipunan at ekonomiya na halos ikawasak ng mismong estado ng Russia. Nakilala ang panahong ito bilang Time of Troubles o panahon ng matinding kaguluhan. Nagtapos lamang ito nang ang isang pambansang kapulungan na kilala bilang Zemsky Sobor ay naghalal kay Mikhail Romanov bilang bagong Tsar noong 1613. Mula 1645 hanggang 1682, sinunod ng dinastyang Romanov ang tradisyong ipasa ang trono sa panganay na anak na lalaki o sa pinakamalapit na lalaking kamag-anak. Sa panahong iyon, ang trono ay naipasa mula kay Mikhail patungo sa kanyang anak na si Alexis at pagkatapos ay sa anak nitong si Fyodor Ikatlo. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Fyodor Ikatlo, nagbago ang paraan ng pagpapasa ng trono. Ang kanyang kapatid na si Ivan at ang kanyang kapatid sa ama na si Peter ay kapwa nag-angkin ng karapatang maging bagong Tsar. Dahil dito, muling nakialam ang Zemsky Sobor na nagpasiyang si Peter ang dapat mamuno. Hindi ito tinanggap ng pamilya ni Ivan. Nag-alsa sila sa tulong ng Streltsy, isang unit ng militar, kaya napilitang baguhin ang desisyon. Sa huli, kapwa sina Ivan at Peter ang naupong magkasamang Tsar. Mahigit isang dekada silang magkasamang namuno. Ngunit noong 1696, nang mamatay si Ivan, si Peter ang naging nag-iisang pinuno. Gumawa siya ng bagong batas sa paghalili sa trono na nagbibigay sa Tsar ng karapatang pumili ng sarili niyang kahalili. Sa kasamaang palad, hindi na ipatupad ni Peter ang batas na ito bago siya namatay. Dahil dito, ang trono ay napunta sa kanyang asawa na si Catherine Porfiry at matapos itong pumanaw, ang korona ay ibinigay sa apo ni Peter. Matapos mamatay si Peter Ikalawa, ang ikalawang nabuhay na anak na babae ni Ivan na si Anna ang naging emperatris ng Russia. Habang nagpapatuloy ang paglipat ng trono sa loob ng pamilya, tila kung kani-kanino na lamang ito napupunta. Nangyari ito kahit na nagtakda si Paul Per noong Abril 5, 1777 ng malinaw at pormal na batas ng paghalili para sa mga miyembro ng pamilya Romanov. Nagsimula siyang mamuno isang taon bago nito. Muli na namang nagulo ang pagkakasunod-sunod ng pagmamana ng trono nang mapatay si Paul I ng mga nagsabwatan na sumusuporta sa kanyang anak na si Alexander I. Nang mamatay naman si Alexander I, ang kanyang kapatid na si Constantine na siyang lehitimong tagapagmana ay tumangging tanggapin ang trono. Sa halip, sinuportahan niya ang kanilang kapatid na si Nicholas I na namuno mula 1825 hanggang 1855. Pagkatapos ni Nicholas I, sunod na namuno sina Alexander II at Alexander III bago tuluyang mapunta ang trono sa anak ni Alexander III na si Nicholas II noong 1894. Si Nicholas II ang
ang huling pinuno ng dinastiyang Romanov, ay hindi nagtagal sa kapangyarihan. Bago siya napilitang magbitiw sa trono, naging labis na hindi popular si Nicholas II sa mamamayan ng Russia dahil sa kanyang mahinang pamumuno. Ang kanyang mga maling desisyon ay humantong sa digmaan laban sa Japan noong 1904 bilang pagtatangka na palawakin ang teritoryo ng Russia. Ngunit nauwi ito sa pagkatalo. Noong 1905, matapos ang pagkatalo sa Japan, nagprotesta ang mga mamamayan sa St. Petersburg na humihiling ng mga reforma sa pamahalaan. Mahigit 100 katao ang napatay at daan-daan pa ang nasugatan ng paputukan ng pulisya ang mga mapayapang nagpoprotesta. Ang trahedyang ito ay nakilala bilang Bloody Sunday o Madugong Linggo na naging mitsa ng revolusyon ng 1905. Bilang resulta, napilitan ang Tsar na likhain ng Duma isang kapulungang kumakatawan sa mamamayan. Gayunman, may kapangyarihan pa rin siyang buwagin ito anumang oras kapag hindi siya nasisiyahan sa mga desisyon nito. Dahil dito, lalo lamang nawalan ng tiwala ang mga Ruso sa kanilang pinuno. Pagdating ng unang digmaang pandaigdig bilang pinuno ng hukbo, pinangunahan ni Nicholas II ang Russia sa isang digmaang labis na nagpahirap sa bansa. Naubos ang mga yaman ng Russia at milyon-milyong buhay ang nawala. Dahil sa kakulangan ng armas at bala, maraming sundalo ang nawalan ng pag-asa at nagsimulang tumakas sa serbisyo militar. Sa mga naiwan sa Russia, matinding kakulangan sa pagkain ang kanilang naranasan. Dahil karamihan sa mga kalalakihan ay nasa digmaan, napilitan ding magtrabaho sa labas ng tahanan ang maraming kababaihan. Ngunit ang kanilang sahod ay napakaliit kumpara sa kinikita ng mga lalaki. Dahil sa lahat ng ito, nakilala si Nicholas II sa bansag na Nicholas the Bloody o Madugong Nicholas. Hindi na kailangang sabihin pa, labis na hindi siya nagustuhan ng mamamayan ng Russia. Kilala rin siya bilang isang pinunong, laging nag-aalinlangan sa kanyang mga desisyon. May kumalat pang ang biro sa buong bansa na ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Russia ay ang Tsar at ang huling taong nakausap niya. Sa kabila ng mababang pagtingin ng publiko sa kanya, si Nicholas ay isang mapagmahal na asawa at ama. Mahal na mahal siya ng kanyang asawa at mga anak. Ayon sa mga ulat, ang pamilya Romanov ay masaya, nagmamahalan at lubos na nagkakaisa. Si Nicholas ay ikinasal kay Alexandra, ang tsarina ng Russia, na may mas matatag at mas dominante ang personalidad kaysa sa kanyang asawa. Ipinanganak si Alexandra sa Germany at apo siya ni Reyna Victoria ng Britanya. Dahil dito, nahirapan siyang tanggapin ng mga mamamayang Ruso. Marami ang tumingin sa kanya bilang isang dayuhan, dahilan upang siya ay maging labis na sensitibo, mapagkontrol at madaling maghinala sa iba. Sinasabing mabilis din siyang maapektuhan ng emosyon at palaging nangangailangan ng atensyon at pag-aaruga. Nagkaroon ng 5 anak ang mag-asawa. Mayroon silang 4 na anak na babae, Olga, Tatiana, Maria at Anastasia, na kilala bilang mga Grand Duchess ng Russia, at isang anak na lalaki na si Alexei, ang bunsong anak at siyang inaasahang magmamana ng trono. Ipinanganak si Alexei na may hemophilia, isang sakit kung saan hindi madaling mamuo ang dugo kapag may sugat o pagdurugo. Sa panahong iyon, karaniwan sa mga mayayamang pamilya na hindi gaanong malapit ang mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit dahil sa kondisyon ni Alexei, lalong tumibay ang samahan at pagmamahalan ng pamilya Romanov. Ang kanyang karamdaman ang naging dahilan din ng malapit na ugnayan ng kanyang ina na si Alexandra sa isang mistiko at nagpakilalang banal na tao mula sa Russia na si Grigory Rasputin. Malaki ang naging impluwensya ni Rasputin kay Alexandra. Nakuha niya ang tiwala at katapatan ng pamilya Romanov sa pamamagitan ng pagpapakalma sa mga pangamba ni Alexandra, pagbibigay ng lakas ng loob kay Nicholas bilang pinuno, at higit sa lahat dahil sa pinaniniwala ang kakayahan niyang maibsan ang kondisyon ni Alexei. Ayon sa mga ulat, noong 1908 nang makaranas si Alexei ng matinding pagdurugo, malaki ang naitulong ni Rasputin upang mabawasan ang kanyang paghihirap. Para sa pamilya Romanov, ang marupok na kalusugan ni Alexei at ang kakayahan ni Rasputin na tulungan siya ang dahilan kung bakit itinuring nila siyang mahalagang kasama. Hindi nagtagal, lalo pang lumakas ang impluwensya ni Rasputin sa loob ng palasyo matapos niyang sabihin kina Alexandra at Nicholas na ang kalusugan ni Alexei ay nakaugnay sa katatagan ng dinastiyang Romanov. Ang lalong paglapit ni Alexandra kay Rasputin ay lalo namang naglayo sa kanya sa mga mamamayang Ruso. Noong Marso 1917, isang anunsyo tungkol sa nalalapit na rasyon ng pagkain ang ipinahayag sa buong Russia. Ito ang naging simula ng katapusan ng dinastiyang Romanov. Noong Marso 8, sa pagdiriwang ng International Women's Day, ilang araw matapos ang balita tungkol sa rasyon, naglunsad ng welga ang libu-libong kababaihan upang humiling ng sapat na pagkain at wakasan ang pamumuno ng Tsar. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, umabot na sa 100,000 ang mga nagpoprotesta na nagtipon sa mga lansangan ng St. Petersburg na noon ay tinatawag ng Petrograd matapos sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Nahihirapan ang Duma na maibalik ang kaayusan. Nangyayari ang lahat ng ito habang si Nicholas ay nasa Mogilev kasama ng hukbo. Habang wala siya, si Alexandra ang namahala sa kanyang lugar. Madalas din siyang sumangguni kay Rasputin, isang bagay na labis na kinagalit ng publiko dahil marami ang naniniwalang ginagamit ni Rasputin ang kanyang impluwensya sa pamilya upang maisulong ang sarili niyang layuning pampolitika.
Nakiusap ang Duma kay Nicolas na magtalaga ng isang taong pagkakatiwalaan ng publiko upang bumuo ng bagong pamahalaan. Ngunit sa halip, ipinadala niya ang hukbo upang supilin ang mga nagpoprotesta. Malaki ang kanyang naging pagkakamali. Hindi niya napagtanto na karamihan sa mga nagpoprotesta ay mga kababaihan at maraming sundalo ang naawa at nakisimpatya sa kanilang ipinaglalaban. Iniwan ng maraming sundalo ang kanilang mga puwesto at nakisama sa mga nagpoprotesta. Napilitan si Nicolas Ikalawa na bumalik sa kabisera. Habang nagsisimula siya sa kanyang paglalakbay pauwi, pinayuhan ng tagapangulo ng Duma si Alexandra at ang kanilang 5 anak na lumikas mula sa Alexander Palace na matatagpuan sa labas ng Petrograd dahil nanganganib na ang kanilang kaligtasan sanhi ng lumalalang kaguluhan sa lungsod. Pinutol ang supply ng kuryente at tubig sa palasyo. Kasabay nito, parami ang mga sundalong tumatalikod sa kanilang tungkulin upang sumama sa pag-alsa, kaya naiwan sina Alexandra at ang kanyang mga anak na halos walang proteksyon laban sa galit na mga taong nagkakagulo sa kalapit na Petrograd. Dahil wala pa ang kanyang asawa at may tigdas ang kanilang mga anak, tumanggi si Alexandra na umalis. Noong Marso 15, 1917, opisyal na nagwakas ang dinastiyang Romanov matapos ang mahigit 300 taon nitong pamumuno sa Russia. Sa lungsod ng Pskov, sinalubong si Nicolas ng 2 kinatawan ng Duma. Ipinabatid nila sa kanya na ang Duma na ang pansamantalang hahawak sa kapangyarihan upang maibalik ang kaayusan sa bansa. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Nicolas kundi ang talikuran ng trono. Sa halip na ang kanyang anak na si Alexei, ang kanyang kapatid na si Mikhail ang itinalaga niyang kahalili. Ngunit kinabukasan, tumanggi si Mikhail na tanggapin ang trono matapos igiit ng mga Soviet na tuluyan nang wakasan ang pamumuno ng pamilya Romanov. Pagkatapos nito, gumawa ng plano upang humingi ng asilum o kanlungang pampulitika sa Britanya. Sa ilalim ni Haring George na pinsan ni Nicolas, pumayag si Haring George ngunit sa kondisyong sasagutin ng pamahalaan ng Russia ang lahat ng gastusin. Sa kabila ng pagsisikap ng pansamantalang pamahalaan na dalhin ang pamilya sa Britanya, mariing tumutol ang mga Soviet. Iginiit nilang dapat arestuhin at papanagutin si Nicolas. Kalaunan, binawi rin ni Haring George ang kanyang alok matapos siyang balaan ng kanyang mga tagapayo na maaaring tutulan ito ng publiko sa Britanya na posibleng makasama sa kanyang sariling posisyon bilang hari. Bukod sa Britanya, may mga ebidensyang nagsasabing sinubukan ding humingi ng asilum ang pamilya Romanov sa iba pang bahagi ng Europa. Ngunit wala sa mga planong iyon ang nagtagumpay. Noong Marso 21, isang araw bago tuluyang makabalik si Nicolas sa kanyang pamilya, ipinaalam kay Alexandra na siya at ang kanyang asawa ay inaaresto na sa loob mismo ng palasyo. Nanatili sa kanilang tabi ang kanilang mga anak at iba pang kasambahay habang sila ay nasa ilalim ng pag-aresto. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumaki ang pangamba para sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, noong Agosto, inilipat sila ng pinuno ng pansamantalang pamahalaan sa Tobolsk kung saan sila nanirahan sa dating bahay ng gobernador. Pinayagan silang dalhin ang marami sa kanilang mga personal na kagamitan at sinamahan sila ng halos 40 kasamahan at mga tagapaglingkod. Matapos ang isa pang revolusyon na kilala bilang ang Revolusyong Oktubre, nagplano ang bagong pinuno ng pamahalaang Soviet na si Vladimir Lenin na litisin si Nicolas Ikalawa. Noong Abril 1918, dumating sa Tobolsk ang isang opisyal upang dalhin si Nicolas sa Moscow para sa paglilitis. Ngunit nang mabalitaan ng mga Bolshevik sa Yekaterinburg ang planong ito, iginiit nilang sa kanila dalhin ang dating Tsar. Inutusan ng Kremlin ang opisyal na sundin ang kahilingan ng mga Bolshevik, kaya dinala niya ang buong pamilya sa Yekaterinburg sa kabundukan ng Ural at doon sila isinuko sa mga Bolshevik. Pagdating nila sa Yekaterinburg, sina Nicolas, Alexandra at isa sa kanilang mga anak na babae ay dinala sa Ipatiev House na kilala rin bilang House of Special Purpose. Isang mataas na bakod na yari sa kahoy ang itinayo sa paligid ng bahay upang walang sino man sa loob ang makakita sa labas. Samantala, ang iba pa nilang mga anak ay naiwan muna sa Tobolsk dahil hindi pa tiyak kung kakayanin nilang bumiyahe. Sumunod lamang sila noong Mayo. Noong Hulyo 17, 1918 nang mabalitaan ng mga Bolshevik na papalapit na ang White Army, isang hukbong tapat sa Tsar na naglalayong iligtas ang maharlikang pamilya, mabilis silang kumilos. Sa kalagitnaan ng gabi, ginising ng kanilang mga bantay na Bolshevik ang dating Tsar Nicolas, ang dating Tsarina Alexandra, ang kanilang 5 anak, ang kanilang 4 na tagapaglingkod at ang doktor ng pamilya na si Eugene Botkin. Sinabihan sila na kailangan nilang umalis agad. Pagkatapos ay pinababa silang lahat sa silong ng pinatibay na mansyon kung saan sila nakakulong. Habang naghihintay, binigyan sila ng 2 upuan, isa para kay Alexandra na nooy may sakit at isa para kay Alexei, ang dating tagapagmana ng trono. Hindi nagtagal, pumasok sa silid ang isang grupo ng mga armadong lalaki na pinamunuan ni Yakov Yurovsky, ang komandante ng House of Special Purpose. Bago isagawa ang kanilang plano, binasa ni Yurovsky ang hatol na kamatayan para sa buong pamilya. Pagkatapos nito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na isagawa ang pagbitay. Bawat isa sa mga armado ay may nakatalagang miyembro ng pamilya na kanilang babarilin. Ngunit marami sa kanila ang nag-atubiling paputukan ang mga batang babae. Sa halip, karamihan sa kanila ay itinutok ang kanilang mga baril kina Nicolas at Alexandra na kapwa agad napatay. Naging magulo ang pamamaril. Habang napupuno ng usok ang silid at
Umalingaw-ngaw ang mga sigaw, nagkagulo ang mga bumaril. Sa gitna ng kaguluhan, may ilan pa sa mga salarin ang hindi sinasadyang nabaril o nasugatan ng kanilang sariling mga kasama habang pilit nilang tinatamaan ang kanilang mga target. Mahina ang pagkakaplano sa pagpatay at nang isagawa ito, halos lahat ng aspeto ng operasyon ay pumalpak. Dahil dito, lalo lamang naging malupit at nakapangingilabot ang nangyari. Sinasabing isa sa mga dahilan nito ay ang mga lalaking napiling bumuo ng firing squad ay pawang mga lasing at magugulong tauhan na lalo pang nagpalala sa kanilang kawalan ng disiplina at kakayahan. Matapos ang unang bugso ng pamamaril, karamihan sa pamilya Romanov ay buhay pa rin. Sugatan sila, nanginginig sa takot at umiiyak. Hindi alam ng mga bumaril na ang pamilya Romanov ay nakagawa ng halos bulletproof na proteksyon para sa kanilang sarili. Nang mapagtanto nilang maaring mapilitan silang tumakas mula sa Russia, itinahi nila ang marami sa kanilang pinakamahahalagang alahas sa loob ng kanilang mga panloob na kasuotan. Dahil sa tigas ng mga mamahaling bato, may ilang bala na tumalbog sa halip na tumagos sa kanilang katawan. Upang tuluyang matapos ang pagpatay, sinimulan silang pagsasaksakin ng mga sundalo gamit ang bayoneta, habang ang iba naman ay paulit-ulit na pinaputukan sila sa ulo. Tumagal ng hindi bababa sa 20 minuto ang buong pag-atake. Nang buhatin na nila ang mga bangkay papunta sa kagubatan, napansin nilang dalawa sa mga batang babae ay buhay pa. Umuubo pa ang mga ito at hirap huminga. Dahil dito, muli silang pinagsasaksak hanggang sa tuluyan silang mamatay. Layunin ni Yakov Yurovsky na patayin ang buong pamilya ng sabay-sabay, sunugin ang kanilang mga bangkay at ilibing ang mga ito sa kalapit na kagubatan nang walang sino mang makaalam sa tunay na nangyari. Ngunit matapos mapatay ang buong pamilya, nagkagulo ang mga lasing na Bolshevik. Tinawanan nila ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, ninakaw ang kanilang mga alahas at iba pang mahahalagang gamit at nagtalo pa kung saan dadalhin ang mga bangkay at kung sino ang gagawa nito. Sa huli, pumalpak din sila sa bahaging iyon. Isinakay nila ang mga bangkay sa isang truck, ngunit agad itong nasiraan. Kaya kinailangan nilang hilahin ang mga bangkay papasok sa kagubatan. Doon, hinubaran nila ng hubad ang pamilya Romanov at sinunog ang lahat ng kanilang mga damit. Pagkatapos nito, itinapon nila ang mga bangkay sa isang lumang hukay ng minahan. Ngunit kalaunan ay napag-alaman nilang mababaw lamang pala ang hukay. Iniwan muna nila roon ang mga bangkay habang bumalik sila sa bayan upang kumuha ng karagdagang kagamitan. Nataranta si Yurovsky kung paano itatama ang malaking kapalpakan ng buong operasyon. Mahigpit ang utos sa kanya na tiyaking walang sino man ang makaalam sa tunay na nangyari sa pamilya Romanov. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, pabalik-balik siya sa kagubatan habang sinusubukang sirain ang mga bangkay sa iba't ibang paraan. Hinampas nila ang mga bangkay gamit ang mga riple, binuhusan ng sulfuric acid, sinunog gamit ang gasolina, at pagkatapos ay inilibing ang mga natira sa 2 magkahiwalay na libingan sa pag-asang mas mahihirapang matuklasan ang katotohanan upang makontrol ang pananaw ng publiko tungkol sa revolusyon at maiwasan ang matinding galit sa pagpatay sa mga anak ng maharlikang pamilya. Ipinahayag ng Partidong Bolshevik na si Nicholas Ikalawa lamang ang kanilang pinatay. Dahil dito, marami ang naniwalang maaaring may mga miyembro ng pamilya Romanov na nakaligtas. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang lumitaw at nag-angking sila si Alexei, habang ang iba naman ay nagsabing sila si Anastasia. May ilan pang nagsabing sila ang tunay na tagapagmana ng kayamanang Romanov na umano'y nakalagak pa rin sa mga bangko sa Switzerland. Ang pinakasikat sa mga nagkunwaring si Anastasia ay isang babaeng nagpakilalang Anna Anderson. Ngunit ayon sa kanyang mga kritiko, siya ay isa lamang babaeng Polako na ang tunay na pangalan ay Franziska Shanskowska. Naglagi si Anderson sa isang institusyong pangkaisipan sa Berlin at ginugol ang maraming taon sa pagtatangkang patunayang siya ang lehitimong tagapagmana ng kayamanan ng pamilya Romanov. Ngunit noong 1970, ibinasura ng hukuman sa kanlurang Germany ang kanyang kaso at ipinagkaloob ang natitirang bahagi ng kayamanang imperial sa Duchess of Mecklenburg. Noong 1979, natagpuan ang mga labi ng maharlikang pamilya. Gayunman, itinago ang impormasyong ito hanggang sa bumagsak ang Soviet Union noong 1971 kung kailan opisyal na hinukay ang kanilang mga labi. Pagsapit ng dekada 1970, isinailalim sa DNA testing ang labi ng pamilya Romanov at inihambing ito sa DNA ni Anna Anderson. Pinatunayan ng pagsusuri na wala siyang anumang kaugnayan sa pamilya Romanov. Sa halip, kinumpirma ng ebidensyang DNA na siya nga ay si Franziska Shanskowska at si Anastasia ay tunay na napatay kasama ng kanyang pamilya noong 1918. Gayunpaman, ang kwento tungkol sa isang Anastasia na nakaligtas sa malagim na pagpatay sa kanyang pamilya ay patuloy na nakabihag sa imahinasyon ng maraming tao. Dahil dito, lalo pang sumikat ang alamat na ito sa pamamagitan ng mga dula at pelikula. Si Nicholas Ikalawa, Alexandra Fyodorovna at 3 sa kanilang 5 anak, sina Tatiana, Olga at Anastasia, ay inilibing sa katedral ng mga banal na Peter at Paul na matatagpuan sa loob ng Peter and Paul Fortress sa St. Petersburg, Russia. Bago sila ilibing, isinailalim muna sa DNA testing ang kanilang mga labi upang matiyak ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi sila tuluyang inilibing sa katedral hanggang Hulyo 17, 1978. Ang seremonyang ito ay itinuring na isang simboliko, marangal at makabuluhang okasyon na nagpapakita ng pagsisikap ng Russia na harapin at tanggapin ang madilim na bahagi ng kasaysayan
kasaysayan nito. Ang Peter and Paul Cathedral na nasa gitna ng kuta ang nagsisilbing huling himlayan ng halos lahat ng mga maharlikang pinuno ng Russia mula pa noong panahon ni Peter the Great. Ang bawat puntod sa loob ng Peter and Paul Fortress ay bahagi rin ng Museo ng Kasaysayan ng St. Petersburg. Hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang usapin tungkol sa mga labi ng dalawang nawawalang anak ng pamilya Romanov, sina Maria at Alexei. Natagpuan ng mga arkeologo ang kanilang mga labi sa mga libingang walang palatandaan noong 2007, ngunit hindi pa rin sila pinapayagang mailibing kasama ng kanilang pamilya sa loob ng katedral. Itinago ng mga autoridad ng estado ang kanilang mga labi sa isang kahon hanggang 2015 bago ito ibinigay sa simbahan para sa karagdagang pagsusuri. Pagsapit ng 2018, muli silang isinailalim sa makabagong DNA testing na muling nagpatunay na ang mga labi ay tunay na kabilang sa angka ng Romanov. Noong 2018, nakiusap si Princess Olga, ang pamangkin sa tuhod ni Tsar Nicholas II at Pangulo ng Romanov Family Association, na tuluyan ng ilibing sina Maria at Alexei kasama ng kanilang mga magulang at mga kapatid. Ayon sa kanya, ito lamang ang paraan upang sa wakas ay makapahinga ng magkakasama ang buong pamilya sa kapayapaan. Gayunpaman, iginiit ng simbahan na kailangan pa ng karagdagang pagsusuri bago sila payagang mailibing kasama ng maharlikang pamilya. Ayon sa simbahan, ang mga buto ng mga maharlika ay itinuturing na mga banal na relikya, dahilan kung bakit naniniwala ang ilan na may iba pang dahilan sa likod ng patuloy na pagkaantala ng kanilang paglilibing. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay natin sa huling kabanata ng dinastyang Romanov, isang pamilya na minsang namuno sa isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo, ngunit nagtapos sa isang trahedyang hanggang ngayon ay puno pa rin ng mga misteryo at kontrobersya. Pero para sa inyo, sa tingin ba ninyo, makatarungan ba ang sinapit ng pamilya Romanov o may iba pang katotohanang hindi pa rin nabubunyag hanggang ngayon? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Gusto naming malaman ang inyong pananaw. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa Only in the Philippines TV. Pindutin na rin ang notification bell para kayo ang unang makaalam sa bawat bagong upload. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Only in the Philippines TV, kung saan bawat kwento ay may aral, bawat misteryo ay may kasaysayan, at bawat video ay sulit panoorin.